Naku, ano na naman kaya ang nangyari? Si Val, inay, namumutla na naman. Halika dali, tingnan mo. Inay? Bakit anak? Anong nararamdaman mo? Nene, nasaan ba ang tatay mo? Mukhang malala naman ang kondisyon ng kapatid mo. Dadalhin namin siya sa ospital. Si Itay, nandun po sa talyer. May trabaho po yata. Tatawagin ko po siya. Sandali lang po. Naku, ano naman ito, Val? Lagi ka na lang ganyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Halika na dali! Isuko na natin si Val sa ospital! Dok! Dok! Tulungan po ninyo ang anak ko! Kailangan po namin ma-examine ng gusto ang inyong anak. May series of laboratory tests po kaming gagawin, kaya i-confine na po muna natin ang inyong anak. Dito ng mga ilang araw. Kayo po ang bahala, doktor. Sige po. Gastos na naman ito. Nauubos na sa pagpapagamot ni Val. Ang maliit na kinikita natin. Kung ganito ng ganito ang magiging sitwasyon ni Val, hindi natin mapaghahandaan ng gastusin sa pinagbubuntis ko ngayon. Huwag ka masyado mag-alala. Baka makasama pa yan sa kalagayan mo. May awa rin ng Diyos. Kamusta na po ang kalagayan ng pasyente? Kayo po pala, Dok. Mukha naman pong bubuti-buti na. Lumabas na po pala ang mga resulta ng laboratory exam ng bata. At ayon po sa kanyang blood test ay may G6PD deficiency ang inyong anak. G6PD deficiency. Ano po yun, Dok? Malala po ba yun? May lunas pa po ba ito? Relax lang po, mister. Ang G6PD deficiency o ang tinatawag na glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency ay isang kondisyong namamana na kung saan walang sapat na enzyme ang katawan. Ito po ang G6PD. Alam nyo kasi, itong enzyme na nabanggit ko ay tumutulong upang mag-function ng husto ang ating red blood cells. Isa po itong component ng ating dugo. May mga bagay kasi na nakaka-trigger ng pag-atake o sintomas ng G6PD deficiency. Halimbawa na lamang po ay impeksyon dulot ng bakterya o virus, ilang sangkap na kemikal sa gamot tulad ng pampababa ng lagnat o antibiotics at maging paghawak o paglagay sa bibig ng neptalina o yung chemical sa mothballs. Naku, napaglaruan ata ni Val ang naptalina sa lagayan ng damit natin. Kung ano man po ang dahilan, sinisira nito ang red blood cells na nagdudulot ng matinding anemia o pamumutla ng inyong anak. Nagagamot pa po ba ito, Dok? Hindi po ito nagagamot. Pero ngayon, alam nyo na ang maaaring makapagpa-trigger ng sintomas ng bata. Kaya maaari nyo siyang ilayo sa mga bagay-bagay na iyon. Sana natuklasan natin ng maaga nang hindi na tayo nagpabalik-balik dito sa ospital at nang hindi na nahihirapan ng husto si Val sa kanyang kalagayan. Nalalaman naman po itong kondisyon na ito habang sanggol pa lamang ang inyong anak. Ito po ay sa pamamagitan ng newborn screening. Di ba pinayo na sa atin yan ng doktor? Nung kasisilang pa lang ni Val. Oo, pero natatanda mo ba na sapat lang pera natin ng pambayad sa ospital at wala na tayong pera pa para sa newborn screening. O nga pala. Mukha namang normal si Val nung pagkasilang. Kaya pinagwalang bahala lang natin yun.
Hindi po dahil mukhang normal ang baby, ay masasabi na nating wala siyang taglay na kondisyon na maaaring makaapekto sa kanyang kalusugang paglaki. Maswerte pa rin kayo, Mrs., dahil G6PD deficiency lamang ang kondisyon ng iyong anak. Dahil may mga kondisyon sa metabolismo ng bata na maaaring magdulot ng brain damage o mental retardation kapag hindi nasolusyonan ng maaga habang sanggol pa lang siya. Mas magiging mahirap ang pag-aalaga ninyo. May kaso nga dito sa Pilipinas, isang baby girl na nagpositibo sa newborn screening sa kondisyong congenital hypothyroidism. Nagamot agad ito, kaya lumaki siyang normal. Kumpara sa isang baby boy na mukhang normal noong isinilang, pero may parehong kondisyon. Hindi na isagawa ang newborn screening, hindi nagamot. Kaya ngayon, mental retarded na siya. Kaya sinasabi ko sa inyo na mahalaga talaga ang newborn screening. Tandaan niyan, Mrs., lalo pat malapit-lapit ka na ulit manganak. Opo, doktor. Ayoko po maging retarded ang isisilang ko. So, paano po? Mukhang bumubuti na naman ang kalagayan ni Bal. Pihadong makalalabas na siya ng ospital. Salamat po, Doc. Sige po. Hi, Doc. Natatandaan niyo pa ba kami ng pasyente niyo si Val? Uy, syempre naman. Kamusta ka na, iho? Aba, misis. Malaki na ang tiyan nyo, ah. Kabuana mo na ba? Oo nga po eh. Natatandaan ko tuloy yung sinabi ninyo tungkol sa newborn screening. Eh, paano po ba yon, Doc? Tama-tama, may konti pa akong oras. Hali kayo sa office at ipaliliwanag ko sa inyo. Ang newborn screening ay sinasagawa sa ikalawang araw ng buhay ng baby o after 48 hours pagkapanganak. Simple lamang ang pagsasagawa nito. Magtuturok lamang ng karayom sa sakong ng baby upang makakuha ng patak ng dugo. Ipinapahid ang dugo sa isang special absorbent filter card. At papatuyin ito sa card sa loob ng 4 na oras at ipadadala sa newborn screening laboratory tulad ng sa National Institute of Health ng University of the Philippines, Manila. Susuriin ito sa nasabing laboratorio at matapos ang 3 linggo, ibabalik ang resulta sa health facility na nagsagawa ng newborn screening. Dito rin nalalaman ng magulang ang resulta ng eksaminasyon. Ang negatibong resulta ay nagsasaad na si baby ay hindi nagtataglay ng mga kondisyon na sakop ng screening. Kung may nagpositibong resulta naman, ay inaabisuhan agad ang magulang na magtungo sa espesyalista o sa ospital na maaaring magsagawa ng kaukulang gamutan sa sanggol. Tandaan ninyo, ang newborn screening ay available sa lahat ng ospital, lying-in clinics, rural health units, at maging sa health centers. Kung pinanganak sa bahay ang bata, maaaring makipag-ugnayan ang magulang sa pinakamalapit na health facility upang maisagawa din ang newborn screening. Eh, Doc, magkano naman po ang kailangan kong ihanda para sa newborn screening? Mga 650 pesos po ang magagastos nyo para dito. Maliit na halaga ito kung ang kapalit naman ay ang maaga at maagap na pagbibigay lunas kung matuklasan nga na may diferensya ang inyong anak. Sinabi niyo, Doc. Maraming po salamat sa mahalagang impormasyon binigay niyo sa akin, Doc. Wala pong anuman, Mrs. Sige po. Inay! Val!
sinusundo ka na namin. Mamasyal muna tayo dyan sa park. Halaga po, mamasyal po tayo sa park. Yay! Ang newborn screening ay mahalaga. Matutuklasan agad nito kung ang bagong silang na sanggol ay may diferensya sa katawan o isipan. Kung hindi ito maagapan o magamot agad, pwedeng mauwi ito sa mental retardation o sa kamatayan. Kaya, Mrs., huwag kalimutan ang newborn screening. Isinasagawa ito sa pagitan ng 2 o 3 araw ng buhay ng sanggol. Maliit na halaga lamang ang inyong ilalaan para dito, kumpara naman sa gastusin mo sa habang buhay na pangangalaga sa isang anak na may diferensya sa pag-iisip.